katwiran at may pagsunod sa ating Panginoon. So itutuloy lang po natin yung kasi nagtapos tayo, kung natatandaan nyo, I don't know, kasi isang buwan ang nakalipas, So yung huli nating natalakay ay 2 Thessalonians. At yun ang pinakapanguli doon sa mga sulat na naka-address sa mga churches. Ito mga susunod naman ay na ating tatalakayin ay ito yung mga sulat na naka-address naman sa mga individual or group of individuals. So itutuloy lang natin again para ma-maximize natin yung ma-take advantage natin yung ating tinatalakay kasi no matter how good you are in listening, kapag hindi ka nag-notes, malilimutan at malilimutan mo yan. So again, we want to equip you, we want to encourage you, kaya ginagawa natin ito, At bagamat may bagyo, sana makarating yung ating mga kapatid ngayong umaga, Pero magpatuloy po tayo. So, yung letter to the individuals, yan ay simula yan doon sa 1 Timothy. 1 Timothy, kilala po. Sino po si Timothy? Alam natin yan ay siya ang protege ni Apostol Pablo, At ito ay sinulat ni Apostol Pablo para sa kanya, para bigyan siya ng detailed instruction about the ministry. Again, yung ginagamit nating libro, yung kay J. Adams, ang slant niya talaga ay for counseling. Kaya yung hina-highlight niya ay mga bagay na that will help us for counseling. So, dito sabi niya, if you're looking for topic, halimbawa, situation about place of the woman in the church, nasa chapter 3 yan ng Timothy. Yung organization and governing of the church, nasa Timothy din yan. It's almost pareho halos siya. Yun naman sa 2 Timothy, ay ito ay continuation in a sense kasi patuloy din yung directives niya kay Timothy kasi alam na ni Pablo dito at this juncture siya ay mamamatay na because nakakulong na siya at siya ay pupugutan ng ulo ni sinong yung pupugot ng ulo sa kanya, sinong emperor? Si Caesar. Si ano pangalan? Hindi anong pangalan niya? Si Nero. Si Nero ang magpupugot na during this time ay pareho na sila ni Peter na nasa sa Rome. All right? Dito ay ini-encourage niya si Timothy to yung strict adherence to the scripture in times of apostasy. So yan ay mga magandang maalala kapag pag meron tayong kapatid na ito yung instruction na kailangan nating puntahan, na pwede nating puntahan. At again, yung Timothy 3:16, di ba? Yan yung sinasabi natin, useful for edification, ang salita ng Panginoon, and sanctification of believers. To make us fully equipped sa paggawa sa pagsunod sa Panginoon. Ang susunod dyan ay yung sulat kay Titus. Now, itong si Titus is just like Timothy. Si Timothy pala ay alam natin si Timothy ay mistizo, Ang tatay niya ay Roman, pero ang nanay niya ay Jewish. Pero itong si Titus, talaga straight up Gentile siya, At isa sa mga disciple ni Paul, At siya naman ay pinadala ni Paul doon sa island of Crete. At doon ay siya ang mag-oorganisa ng mga churches doon. Siya yung mag-a-assign ng mga mag-a-appoint ng mga elders. At dito makikita natin, malaki yung parallel niya doon sa Timothy, lalo na doon sa qualification of elders. Kaya kung napansin nyo, kapag tinuturuan tayo dyan, dalawa sila sa Timothy, 1 Timothy, saka sa Titus ang tinitingnan, Pag tinitingnan natin kung yung mga qualification of elders. At so halos pareho to
yung tema ng Timothy, First Timothy at Titus, magkaiba lang ng lugar. Kasi si Titus talagang doon siya sa island of Crete. At maraming silang nasimulang churches doon. At makikita natin doon yung ang isang nung binabasa ko yung halimbawa yung Titus sa yung Timothy, makikita mo talaga yung the importance of having elders. Kasi nung umpisa, churches sila, they gather together, but they have so much problem because they don't have leaders. At ang isang pinakamagandang example niyan yung Corinthians. Yung church in the Corinthians. I think kaya ganun sila ay wala sila talagang leaders kasi divided sila eh. Ako kay Paul ako kay Apollos. Yung iba naman parang mas banal, kay Kristo daw sila. So kaya yung leaders in the church is very important sa organization kasi sabi nga natin, unifying figure kasi yun na ginagamit ng Panginoon sa ating gitna. Na kahit mayroon tayong differences, which is expected because we are different personality, pero mayroon tayong unifying figure na naglilid sa atin, na napakahalaga. Ito namang kay Philemon, alam natin naman ang istorya nito. Itong sulat ito ni Pablo kay Philemon with respect doon sa kanyang runaway slave na si Onesimus na naging Kristiyano. At dito ay makikita natin kung paano na si Paul ay intercede in behalf of Onesimus. At maganda ito kasi ito'y maganda pagka nagsesettle tayo halimbawa katulad nito kasi si Onesimus technically he was legally responsible to Philemon kasi tumakas siya na isang slave. So dito naging Kristiyano siya. Kristiyano din si Philemon. So iba na yung kung yung dati yung relationship nila ay mag-amo, it's nagkaroon ng ibang sabi natin nagkaroon ng twist at magandang twist kasi pareho na silang Kristiyano. So how do you treat your Christian brothers na happen to be your slave dun sa time ni Pablo, pero ngayon in our modern in the current setting, yung ating mga kasama sa bahay, how do we treat them? Diba? Of course, nandun yung distinction ng ating relationship as employer-employee, but at the same time, it goes beyond that, yung concern. Hindi ba? Hindi yung, alam na natin na bilang kapatid, yung pagpapahalaga natin sa kanya, ay higit pa nga doon sa natin, di ba? Do you agree na yung ating relasyon as brother and sister in Christ is stronger than our blood relation? Do you agree with that? It is. Kasi tayo magkakasama kahit sa heaven. Di ba? So when we look at each other, napakahalaga nating in perspective natin, hindi lang siya kapwa church member. The assumption, our overriding assumption, member yan, and because as a member, kapatid yan. At pagkapatid, hindi natin itinatakwil. You have to put that in your mind, in your head. Hindi yung pag-ayaw na natin may ginawang mali ay sinisipa lang natin. We don't need you anymore. No. Would you do that to your own kids? Hindi ba? So, we need to be careful kapag tayo because those are the things that we need to realize at ito ay yung relasyon na to ni Philemon at ni Onesimus, napakagandang example to remind us on how we relate to each other. Kasi magkaiba sila ng status, magkaiba sila ng at it helps a lot na makita yan. Hindi ba?
And then yung Hebrew, uh, the book of Hebrew. At ito naman ay walang specific individual ito. Ito ay more likely in general. Pero ang maganda dito sa Hebrew ay yung mga inano naman niya, kinumpare niya and contrast yung Old and New Covenant to show that what we have in Christ is better. At I think sa Hebrew ko nabasa ng maliwanag yung ibig sabihin ng once and for all sacrifice ng ating Panginoon. Napakaganda ng kanyang discussion yan. So, kung may nagtatanong sa atin at nais nating tungkol doon sa pagkamatay ni Kristo sa krus, bakit ba napakahalaga noon at bakit itinuturing natin na yun ay once and for all? Kasi may mga nagpapapako pa sa krus ngayon eh. So, ito yung maganda nating magandang reference na magkukuha natin na may pakikita natin biblically. Why is it na yung sacrifice lamang ng ating Panginoon ang acceptable sacrifice? At ang isang magandang in-highlight din dito yung chapter 10. Sa chapter 10 yung do not forsake the assembly of the saints. Ito yung kung meron tayong gustong ipakita doon sa mga absentee na hindi nagkakaroon na medyo nagkakaroon ng mispriority in their Sabbath, then here this is one of the reference that we can clearly use para ma-encourage natin at maipakita natin na being away or being absent needlessly or inexcusably absent in the congregation, especially during Sabbath, is a sin. Because there is an explicit command. Do not forsake the assembly. So, ganun yun ang doon. Talagang yun, hindi lang dahil in our sa ating logic or sa ating makataong prinsipyo, parang ganun kasi kahit sa in human principle hindi mo pino-forsake yung mga kasama mo, di ba? Pero much more, and then it's become more it's codified in the Bible that we need to be together, we need to worship together, we need to come together, hindi optional. So praise the Lord for your presence, and sabi ko nga, alam niyo, lalo doon sa maybe I can speak in behalf ng ating pastor, yung makita kayo nandito, kahit minsan nakakatulog kayo, you brought a lot of happiness in his heart kasi you make the effort na yung saka tayo mismo, tayo naman sa isa't isa, di ba? Kasi throughout the weekdays, may kanya-kanya tayong buhay, di ba? So we're going through our own life, pero meron at the same time that doesn't relieve us of our responsibility for each other, with each other, di ba? Kasi kaya napakaganda magkita-kita tayo at para malaman din natin kung ano nangyayari. So it defeat the purpose na dumating ka sa church, naupo ka, tapos pagkatapos numuwi ka na. You didn't even reach out. That's not how coming together is. Coming together ay yung pagpapakita natin ng interest sa isa't isa. Kahit na alam nating problema yung sasabihin ng kapatid, we still open our heart, open our hand to listen. Hindi naman natin masusolve lahat ng problema, pero at least alam natin kung anong nangyayari sa kanya at kung mananalangin tayo para sa kanya, ay mas maliwanag. Hindi ba? Nandun talaga yung at saka yung, alam mo, yung isa sa church kasi dapat walang ma-feel na left out. We need to be observant doon sa ating mga nandito sa loob. Whether they are visitor, pero much more yung ating mga member.
At hindi mo mapapansin yan kung hindi ka nagte-take time. Parang ano yan may share yung aking nung nasa military ako, mayroon kaming tinatawag na masters in the morning where we gather together, I never miss that. I always be the first. Kasi gusto ko pag dumarating yung mga tao ko, nakikita ko siya. Kasi pag nakita ko pa lang siyang naglalakad, somehow, nasisense ko na kung may problema. Because kapag araw-araw mo siya nakikita ng ganon, palaging masaya. Tapos all of the sudden, nakita mo dumarating siya, parang bagsak yung kanyang balikat. So you know there's something wrong already. So yung na yun ay we have to make it a habit na para ma-sense natin yung para matulungan natin at the start. Hindi parang nagugulat na lang palagi tayo pag may problema na ang laki-laki na. Cancer na kagad na kailangan minsan dahil cancer na kailangan ng putulin. Hindi ba? Kung tayo ay we truly are looking out to each other, maliliit pa lang, nahuhuli na natin. Again, it's a constant it has to be a habit. Hindi ba? So, if you find yourself, ito lang encouragement ko, if you find yourself in the church, only talking to the same people every time, baka naman, you need to remind yourself there are others that you need to talk to. Okay? Kasi, if you're the same group, kayo lang nagkakaalaman, hindi ba? So, kasi ito, it has to be an effort. Meron tayo, we need to act on it para mangyari. Again, the church is getting bigger. You can only see yung bilang ng ating mga chair. Napakarami na. And it's pleasantly surprising kapag linggo, puno siya. But with that blessing comes responsibility. Hindi pwedeng may ma-left out. Hindi magiging excuse. Kasi pag na-left out, ay unti-unti mawawala din yan. Kasi hindi natin sila nami-minister. So we need to be aware. At hindi, lahat dyan ay involved. Every member is involved on that. Lahat tayo ay may portion in the responsibility. So we need to come out of our shell sometimes and talk to people. Talk to the brother. Talk to the sister. And have an ear. Doon sa kinukwento, kasi hindi naman lahat nagkukwento ng yung minsan pahaging lang. Pero makikita mo na you slowly realize or recognize the personality of the person as you keep on talking to the person. May mga tao na hindi talaga nagsasabi ng problema. Pero yung mukha niya, kita mo yung problema. Yung saying, meron namang mga tao na you don't have to ask. They tell you straight away. Pag-pray mo naman ako, gagamitin pa yung request para malaman mo. Hindi ba? So that's how it is. Pero, we need to be willing to spend time, to spend resources, and to put an effort. Sabi nga, para So, yun sa Hebrew, maganda rin yung discourse ng Hebrew sa faith. Di ba? Yung chapter 11, sabi natin, the whole of faith, So, maganda yan pagka ikaw nag-share at gusto mong gamitin yung mga example. Ayan, maganda yan. Yung, mayroon ding binigay sa atin sa Hebrew about discipline. So, magandang mga matandaan yan, and teaching on marriage and obedience to elders. Yan ay so pag yan ay again, those are
I know you're listening, pero hopefully may manatatandaan kayo sa itinuturo ko, So if there's something that really speaks to you, I suggest you take note. Because there's no way that you will remember it. Ako, kahit ako yung pinipreach ko, minsan hindi ko na matandaan pag after 1 hour. I have to look at it. So that's how it is. That's how we are. Because there are many things that occupy or compete in our attention. Yung James. Yun namang James. Ito ay napakagandang sulat nito, letter din ito for individuals in general, kasi dito pinakita yung kung ano ibig sabihin ng true faith, at alam natin, diyan natin natutunan na ang pananampalataya kung walang gawa ay itinuturing na patay. Na ibig sabihin hindi real pa. Although there is that assent, ay wala yung obedience. So kailangan yung assent sa ating pananampalataya, yung kailangan nating mag-agree, kilalanin yung ginawa ng Panginoon sa krus, at kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, pero kailangan dun yung sinasabi dito ni James, pagdating yung pagsunod. Because if there's no obedience, that means wala pang pagbabago yung buhay natin. Ang taong tinawag ng Panginoon ay binabago inside out ng Panginoon. We're given a new heart. From the heart of stone to a heart of flesh. Contrast yun, Ang ibig sabihin ng heart of flesh ay tender and willing to be transformed. Hindi katulad ng bato, pusong bato, na matigas. Hindi ba? So, ganun yung discussion about wisdom, about doubt. Anong sabi ni James about doubt? Kung may pagdududa, anything that doesn't come out of faith is sin. Di ba? About jealousy, unconditional planning, riches and grumbling. So yan ay mga dapat nating we have to take mentally take note, kasi pagka dumating tayo, napunta tayo doon sa situation that we are trying to seek the Lord's plan or the Lord's will in a specific topic na ating or in specific situation that we are going through, pwede nating puntahan yan. Diba? Pupuntahan mo siya, so kailangan mo siyang basahin at pag-aralan, kasi we need to know the context din, Hindi mo siya pwedeng kuhanin lang ng basta, kailangan mo, kaya ito naman, ang ginagawa namin ay ipinibigay namin sa inyo yung general para pag ay mayroon kayong pupuntahan. Diba? Wala si pastor, wala ang mga deacon, wala yung mga preacher, ikaw lang. Ikaw yung magdidesisyon. Like, siyempre, sure, may hinaharap kang mabigat. Saan ka pupunta? Nananalangin ka. Nangungusap ka sa Panginoon. Pero paano nangungusap ang Panginoon sa atin? The Lord speaks through His Word. So, kailangan buksan mo yung salita niya. So, dahil hindi ka nagbabasa, hindi mo alam kung saan ka pupunta. O kung nagbabasa ka man, you're using it as parang it's more on an activity that you need to fulfill. I did my devotion, I read already. But you're not really meditating on it. Then you don't remember what the Lord said. So, ito yung inaano ngayon namin ngayon sa inyo, Because we need to grow together. Hindi ka pwedeng maging stagnant, kasi mababansot ka. Kahit sa tao, pag bansot ka, hindi magandang tingnan. Di ba? Namin ako tag-guess pero para kasi ako bansot ako, Kaya nung ako ay
nasa military, I'm a short guy. Tapos yung aking mga kasama ay 6-footer, 6'3". Tapos nagmamarcha kami, dahil akong the shortest guy, I was in the front. You just can imagine the struggle that I have because we march. My stride is shorter, but this guy, their stride is big. Kaya galit na galit ako sa kanila. I can't go faster anymore. Slow down. But it was fun. So I learned very quickly to express myself clearly. Kasi pag sa kanila, if you don't say something, they abuse you. Literally. So I learned to stand up my ground from the very beginning. Kahit sa marcha. Pagkatapos sa nagagalit talaga ako. Then I will pull each one of them. I was looking at them, next time you slow down. Pero itong sinasabi natin, yung mga gano'n, may mga sitwasyon, you will be placed under the situation that you have to make a decision. Or you're making plans. But as you plan, nasaan ang Panginoon doon sa plano mo? O nagplano ka na, tapos sasabihin mo, i-request mo na sa Panginoon yung approval. Hindi ba? Why not plan with the Lord? Na para alam mo, doon sa plano mo, wala kang nilabag na prinsipyo niya. And then when you ask Him, nandun yung expectation mo, Lord, I did this for your glory. Sana i-honor mo. Hindi ba? At kung hindi mangyari, then alam mo na hindi ka looban niya, wala ka bang na, when you look back, siguro kung ginawa ko yung ganito, no? Maraming siguro. Ay, di ba? Yung ganun ng doon, So those are the things that we need to remember. First Peter, ito yung aking series sa Kalawan, First Peter, we're doing this a series, nasa chapter 3 na ako. Ito yung teaching us how to endure suffering. Kasi ang istorya nito, itong mga sinusulatan ni group of churches ito, a group of Christian and different churches in Asia Minor, at ang istorya nito ay itong mga Kristiyano na ito, mostly Gentile Christian, are experiencing persecution or they are being ostracized because of their newfound faith. At dito, tinuturo sa kanila ni Peter kung paano mag-suffer, kung paano i-handle o endure yung suffering in that case. At what will be the right attitude and what will be the proper action. At yan ay, sabi niya, ni Peter dyan, honor everyone to honor Christ. So, yung sitwasyon ng unequal yoke na mag-asawa dahil naging Kristiyano yung asawa, yung lalaki ay hindi there's a story right there, the situation there, kung ano yung sinasabi ng Biblia doon sa sitwasyon na Kristiyano yung babae, hindi Kristiyano yung lalaki. So we need to be careful when we counsel in situation like that. And the way to do that is we look at the example or what Peter said doon sa ganung sitwasyon. Alam niyo ba na ang sabi ni Peter, wives, submit to your husband regardless of their spiritual condition? Submit to your husband regardless of their spiritual state. And because of that, pag tayo nag-counsel, we need to be careful. We don't advocate divorce or separation just because hindi nagkakaintindihan. Alright?
Of course, mayroon din namang ibang ano doon eh. Mayroong iba, hindi lang naman yun ang ano, ang command. Mayroon pang ibang husband. Mayroon din command sa kanya. Pero specifically for the wife, this is the command at ang purpose ang sinasabi ni Peter, dahil hindi siya Kristiyano, kailangan submissive ka sa kanya so that in that way, he can see the good and positive effect of our faith. Pero of course, di ba sabi din naman ng mayroon din namang istorya si Peter na siya ay pinagbabawalang mangaral ng mga Pariseo at mga elders. Pero anong sagot ni Peter? We rather obey God than man. So, nakikita niyo ngayon yung prinsipyo. Sabi ni Peter, submit regardless. Pero pag dumating na dun sa punto na tayo ay uutusan para magkasala, then there's the line. There's the line. Pero sabi din ni Peter, pag hindi ka sumunod dahil magkakasala ka, be ready to endure the suffering. And sabi niya, we rather endure the suffering because we're doing good, rather than suffer because we did something wrong. Yan ang sinasabi ni Peter. Okay? So nakita niyo yung mga paano gamitin yung prinsipyo. Alright? So, nandun yung willingness natin na mag-suffer because we're doing right, lalo sa job situation, sa work situation, sometimes our bosses will ask us to do something illegal. Di ba? If you know clearly, especially if it's against the clear word of God, what would you do? Alam mo anong dapat mong gawin? Kadalasan, alam mo, minsan yung iba ay madali sila mag-decide, pero yung iba ay hirap silang mag-decide because there are a lot of complication. Pag hindi ako sumunod, baka ma-fire ako. Pag na-fire ako, paano naman yung aking pamilya? Hindi ba? Those are real life situation that we should not be quick to judge yung ating kapatid kung hindi sila basta kaagad makaalis. Di ba? Kasi it's meron din silang equal responsibility. Of course, ang ini-encourage lang natin, temporary, while you're looking for option. But never accept wholeheartedly. Yun sabihin? So, there's, hindi naman totoo na, hindi lang naman yun ang trabaho. Of course, mayroon maganda ng trabaho, pero we have to trust that when we honor the Lord, He will open the door to us to honor, so that we can honor Him better. Diba? So, yung doon ang ating paalala ay never be complacent and accept that it is okay because you have that justification, knowing that it is against the written word of God. Ayun na yun, sooner or later the Lord will deal with us, and more likely it will be a different thing. Hindi rin tayo magiging masaya. At baka nga mas masakit pag ang Panginoon ang pumalo sa atin, di ba? Yeah, because He can allow us to get all the money and wealth, and yet take away the benefit. Hindi mo ma-enjoy. Ano sabihin?
Just imagine na, napakayaman mo pero hindi mo ma-enjoy. What good is that? Diba? Yung 2 Peter, ang mas ina-address niya rito yung yung babala sa pagdating ng mga false teachers. Alam niyo yung 2 Peter, saka marami nagsasabi yung daw 2 Peter, saka yung Jude ay pareho. Kasi parang iisa. At magkakaroon, dito ay may warning si Peter about defection o yung apostasy. So yun ang doon, So, question about faith. Ito, maganda yung 2 Peter para matandaan natin yan. Yung 1 John. Kung yung John Gospel ay sinulat, mostly, sabi, di ba, nasabi ni John doon, ay so that you will believe. So, ang in the Lord. So, kaya sabi natin kapag yung mga bagong Kristiyano, sabi, pag tinatanong tayo, ano bang magandang basahing book sa Biblia sa mga bagong Kristiyano? Palagi nating sinasabi yung John. Kasi nga, itong John, ay yung Gospel of John ang ina-address doon ay yung unbelievers. Pero dito sa 1 John, in a way, this is a continuation ng Gospel, but this time, ang ina-address dito ni John ay yung mga believers. Yung mga mananampalataya. So, this is a very napakaganda sa mga kung wala pa kayong naiisip na devotion na gusto nyong meditate. 1 John is a good one. Alright? Are you getting something from me? Alright, of course. Thank you. 2 John. Do you know that it's written to a Christian woman to encourage her in the faith? So, mga ganun, hindi natin basta nalalaman kaagad yan. So, that's why we are here in the front. To share you those maybe details that may not be forthcoming for you kahit nabasahin mo yung Biblia kasi hindi mo nakikita kaagad yung big picture. At yung mga nagtuturo, kaya naman kami nagsisipag-aral din because we need to be able to give something. So, kaya nag-aaral din kami. There's a responsibility placed upon us when we stand up here. I mean, it's a place of prominence, but it's a place of responsibility, much more responsibility. And the standard is higher up here on how we are being judged. It comes to the territory. So, ganun talaga, no? At dito, parang nagtuloy lang yung about the false teachers din dito, no? At lalong-lalo na yung dito natin nababasa yung natatandaan niyo yung dito ba o sa 3rd ba? Ito sa 3rd John pala. Yung pagpapatuloy ng mga false teachers. Doon nga pala sa 2nd John yon. Di ba mayroon doon na do not entertain them. Doon sa sa 2nd John yon, yung mga maling nagtuturo ay hindi mo dapat papasukin pa ng bahay mo. Di ba? Doon natin. So maganda rin nating alamin ano ba yung context noon. Why did John give that instruction, specific instruction? Sa parang pag kinote natin yon, may kumatok sa'yo. Di ba? Dito sa atin, lagi may kumakatok pag hindi Jehovah, yung Mormon. Ngayon, mga Baptist din. Nangangatok na rin kami. Ay, hindi ba? Pero yung kadalasan ay nanakanan natin, sila yung nangangatok, di ba?
Yung iba, pinapatuloy nila sa bahay kasi gusto raw siran. So, ano ba talaga yung ano? Are we really in the position? There's nothing wrong with that. Do you think that that will be the right time to argue, to point out their error in their doctrine? And even if you win the argument, do you think that's helpful for them to come to the Lord as a believer? Kadalasan hindi eh. It's only develop animosity. So I think tama yung sinasabi niya ano. Be nice, but huwag na nating entertain. Because it encourages them to spread out the wrong teaching. Third John, yan naman ay sulat kay Gaius. At dito ay may kaguluhan. Kasi si Gaius, he's being obedient and he's entertaining the true teachers, pero may kalaban siya. I think si Diopenes ba yung isang tao, isang leader sa church, siya naman ini-excommunicate niya lahat na nagpapatuloy ng mga ibang teacher o yung mga missionary sa kanilang bahay. So yun ang kalaban yan. Kaya yung mayroon dito yung church authority, church discipline, their use and abuse. Third John. So maganda matandaan niya, ha? Oh, may 5 minutes na lang. Jude, yung sabi ko kanina, ito ay halos pareho sa 2 Peter. In fact, many people are saying they are one and the same, but actually Jude is hurriedly written, at ito din ay contending against false teacher. At dito makikita natin yung instruction how to rescue erring Christian from false teachers while not falling in their error. So yan, maganda yan. So magandang prinsipyo na matutunan natin. And then finally, ito yung Revelation. Revelation, alam natin, ay isa sa pinakamahirap na libro dahil ito ay gumagamit ng maraming images at mga na kung hindi tayo nakakapagbasa pa ng Old Testament, mahirap nating ma-picture kung ano yung sinasabi doon sa Revelation. But most of kung tutusin, kung yung lahat ng mga binabanggit sa Revelation ay nandun din sa Old Testament. Pero ang andun doon, yung coming judgment on the apostate Judaism and pagan Rome. Dahil sa kanilang kasi ditong mga time na to, pinipersecute na ang mga Kristiyano. Ha? Book of warning, encouragement, insight, comfort. So now, to strengthen the believers in times of suffering and persecution. Yung talagang purpose ng Revelation. Hindi yung iniisip natin na end times. While it also, in doing so, it discuss about end times, pero hindi yun ang purpose. Ang purpose is for encouragement kasi they are going through real persecution during that time. Nung sinulat iyon ni Apostle John. Talagang na sila. Kung nung time ni Nero ay nakakaranas na sila, hindi pa yung systematic and hindi pa widespread. But during that time, nung patapos na yung first century, the start na ng second century, widespread na talaga at systematic na talaga. Especially during Emperor Trajan. Pero nagsimula talaga yung systematic persecution nila during Emperor Domitian. So, magtutuloy-tuloy yun. So, dito yun ang purpose ng Revelation. Now, bakit ginagawa natin ito? So, yun ay quick survey. Pero, ang nais talaga natin ay yung susunod nating to encourage believers to endure and to instruct them
to overcome evil to the honor of God. So, dyan na yung revelation, ano. Ito yung ating tinutumbok talaga. Magkaroon tayo ng tools in our toolbox, dun sa mga life situation, personal situation, there's an accusation. Saan ka pwedeng pumunta? So magkakaroon tayo nito. Ito yung binibigay sa atin. So, unti-unti nating aalamin yan. Babasahin natin ng isa-isa, aalamin natin ng context para magamit natin. Bakit ganon? Bakit pwede natin gamitin yung Luke 3 verse 14? On top of my head, I can remember kung ano yon. Pero basahin natin. At ang ano natin doon ay para maging effective ang Bible class, it has to be two-way. Merong discussion dapat. I mean, I'm happy to see that you're listening, pero it will be better and for retention if we have discussion. You're with me? Kaya yung pag sa susunod, discussion tayo. Pinakita ko sa inyo yan para assignment. Sulat nyo, assignment eh. Babasahin natin yung mga text na yan. So, pakinggan natin, bakit din natin gamitin yan sa accusation? Alright? Yan na ako magtatapos. I'll keep that para kung mabasa nyo. At again, ang problema ng mga bagong Kristiyano, yung interpretation. Kaya nga dadali natin dito. Magkaroon tayo ng discussion. Nandito yung ating pastor, nandito yung ating mga tagapagturo, nandito yung ating mga deacon, and other mature Christian that can give us insight. Bakit ganon? Alright? Alas 10 na, so I will not ask for question. At hindi na rin ako magtatanong ng question. Binigyan ko na lang kayo ng assignment. So let's close in prayer. Father, as always, we are so thankful for the opportunity that we can come together, first and foremost, Panginoon, to encourage and to strengthen each other as we learn from your word. Lord, we are always lacking in many ways, but you are our God, and to you we can always ask for wisdom, and you are always generous to us and merciful to us whenever we are in need and whenever we are lacking. So tulungan mo po kami, Panginoon, at patuloy mo po kaming biyayayan, lalo na sa pagpapatuloy po ng aming panambahan sa pangangaral na iyong salita. Sa ngalan po ni Kristo ang Panginoon. Amen.